Tayong lahat ay may accountability o pananagutan na dapat isulit sa Diyos. Sa pagsusulit ay wala tayong maikukubli. Walang nilalang na nakukubli sa harapan ng Diyos, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Hebreo 4:13. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng biyaya. Hindi natin mabibilang ang biyaya na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Paano natin ito maisusulit sa Kanya? Iisa ang pananagutan na dapat nating isulit, ang pag-ibig. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi ang mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Roma 13:8. Ang pag-ibig na ating isusulit ay ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ito ang pag-ibig na dahilan kung kaya't ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Dahil sa kanyang pag-ibig ay pinatawad tayo ng Diyos. Kaya tayo man ay dapat magpatawad sa isa't isa. Maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Efeso 4:32. May unang pagsusulit sa harap ng hukuman ni Kristo na tinawag na Bema Seat of Christ. Tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. 2 Korinto 5:10. Ang kabayaran sa mabuting ginawa ay inilarawan ng Panginoong Hesus. Pagkalipas ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at nakipag-ayos sa kanila. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit din ang tumanggap ng 2 talento at sinabi niya, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Heto, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mateo 25:11-22. Ito naman ang larawan ng kabayaran sa masamang ginawa. At lumapit din ang tumanggap ng 1 talento at sinabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay taong malupit na gumagapas karoon sa hindi mo hinasikan at nagtitipong karoon sa hindi mo kinalatan ng binhi. Kaya ako'y natakot at ako'y umalis at itinago ko sa lupa ang talento mo.
Heto, iyon na ang sa iyo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin, alam mo palang ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nagtitipon sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay matanggap ko kung ano ang akin, pati na ang pakinabang. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. At ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ang kadiliman sa labas ay ang hatol na ibababa mula sa tronong puti na tinatawag na White Throne Judgment. Nakita ni Apostol Juan ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat, at iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sinumang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pahayag 20:11-15. Iisa lamang ang paraan upang maligtas sa parusa mula sa tronong puti ng Diyos. Tanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo na namatay para sa ating kasalanan. Ang Diyos palibas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Paano kung matapos sumampalataya ay magkasala tayo sa Diyos? Ipahayag agad natin ito sa Diyos. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Unang Juan 1:9. Paano kung magkasala tayo laban sa ating kapatid? Ipahayag natin ito sa ating pinagkasalanan. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Santiago 5:16. Paano kung tayo ang pinagkasalanan? Magpatawad tayo gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo.
at ipanalangin natin ang isa't isa upang tayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa.